Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ayong aga Pilipinas, mayo ka Western Visayas, syudad ka probinsya sa Iloilo, kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo.
Di gaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman edisyon sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Mga biyan, hindi na ang ika-4 kag katapusan nga Lunes karong nga bulan sang Mayo tuig 2026. Sa masunod nga Lunes, bulan na sang Hunyo. And a week after that, mga biyan, liwat naman nga baga parumbalik ang klase sa mga pampubliko nga mga bulutuan sa pungsod Pilipinas. Sa kinaandan, mangingko po ninyo sa pagpalagad subong nga aga until 9:55 in the morning. Ako ang inyo alagad, JP Hervas. Sa aton mga suki, tagpalamati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Mayad-aya giga-aga sa inyong tanan. Ginatamel taman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iwan pa sarang mabatin live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpakalagad subong aga, istorya na ito mga biyan ang pinakaman natipon na ito nga balita gikan sa direktuhan nga ahensya sa gobyerno ka mga lokal nga panguluhan diri sa Isla sang Panay, Guimaras kag subong man sa probinsya sang Negros Occidental. Pasiplatan taman mga biyan ang pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal. Kahapon nga daw formal nang nagbukas ang palarong pambansa 2026. Sa di nagpasunday mga biyan ang linibo ka mga atleta gikan sa narituhay nga marihiyon sa pungsod Pilipinas para sa kahigunan nga makapauli sang medalya para sa ila sila nga bulutuan, probinsya kag rehiyon. Nagsugod na sa mga adlaw mga biyan ang ilang ka mga hinampang kag nakuha na sang atleta gikan sa Eastern Visayas ang labing unang medalya sa karon nga tuig nga palarong pambansa. We are praying good for the safety kag kadalagan sa aton sining nga mga atleta gikan sa aton nga rehiyon sa Western Visayas. And subong man ang mga atleta gikan sa Negros Occidental who for the first time mga biyan magaupod sa Negros Oriental kag Siquijor sa isa ka rehiyon. Separado na karon mga biyan nga nagakompete ang Negros Island Region kag may kaugalingon ng delegasyon coming from the three provinces, ang Negros Occidental, Negros Oriental, kag siyempre ang probinsya sang Siquijor. So balang tayo mga biyan, ang posible pagsambuwa sa mga anay tiglawas sang Western Visayas who are now representing sang Negros Island Region kag mag-compete naman batok sa pila ka mga atleta sa aton sining rehiyon. Anyway, regardless of the region, we look forward nga ang aton sining mga atleta nga pinaka-deserving ang magapauli sa medalya sa karon nga tuig nga palarong pambansa. Pero antes kita magpatpat sang aton sining nga mga balita lokal kag sububan mga balita nasyonal, mag-check anay kita mga biyana sa latest update sa lakat sang panahon. Hibaloon naton sa Pag-asa Iloilo mangin posible panyempo sa mga adlaw sang Lunes mga biyan. Hibaloon naton sa nagligad nga Sabado kag Domingo pila ka mga area ang naka-eksperyensya sang madamol nga pag-ulan. Kag kaina mga biyan, may mga pila ka mga area nga
kitaan sang paggurugal-o. So let's check sa Pag-asa Iloilo mga biyan ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Lunes. Ano kalako ang tsansa nga maka-experience kita sang pag-ulan? Check naton ina mga biyan with Ma'am Leonor Silvestre sa DOST Pag-asa sa aton pihak nga linya. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa dakaran nga adlaw sang Lunes, May 25, 2026. Trough of low pressure area ay nag-apekto sa may Mindanao. Kag diri naman sa Western Visayas, maga-experience kata sa magalog-alumon, tubtub magalumon na kalangitan nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat ug panagoob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast to east nga magadala sang makanay tubtub pakasarangan ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Ang aton nga maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay posible magkalabot 44 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:26 kaginang aga kag magatunod inyo alas 6:07 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Daploy Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, maybe no, ano ni ma'am ang makita namon sa satellite image sang Pag-asa sa babaw ma'am sang Palawan nga area? Well, amo na sir ang trough sang LPA sir nga makita natin sir. I see. Ma'am, ining trough of LPA, ano kadako ang tsansa nga mag-develop ini bilang isa ka bagyo? Well, ang bagyo sir nga ara sir sa sagwa sa nga aton nga par nga naka-apekto sa may Mindanao ay may medium chance nga mag-develop into tropical depression na kan bagyo sir. I see. Pero ini ma'am nga bagyo right outside the Philippine Area of Responsibility right now ma'am, may dako man nga posibilidad nga makasulod ini sa aton nga par? Yes sir, may posibilidad din nga magasulod sa aton nga par pero wala man natin ni nakitaan sa mga landfall scenario sir. I see. Ma'am, may know sa aton sini nga mga kulturan recently no, may mga pag-ulan na nga na-experiencehan diri sa aton nga syudad kag Subongman sa pila ka mga kabaruhanan sa probinsya. Subong nga semana ma'am, lauman bala naton ang posible naman nga mga pag-ulan o kun panugod na balini sang maulanon man naton nga panempo? Well, sa dakaran sir, posible kita mga sir maka-experience sa mga pag-ulan-ulan sir. Especially sa hapon or di kani sa kagabihon sir. But the possibility ma'am of an El Nino ara sa gihapon ma'am, Ma'am Leonor? Yes sir, ara mga gihapon sir ang posibilidad sa pagsugod sa atong El Nino nga posible maga-emerge or maga-start sugod sa may June, July, August sir, and then maga-persist or maga-last ini until early quarter sa 2027 sir. Sa mga kauturan naton ma'am nga nagakatingala kati sa amo ni nga mga inadlaw usually panugod ang mga pag-ulan come May and comes June and July, August daw marubaskog mga aton sini nga mga pag-ulan. With this possible El Nino, lauman naton ma'am nga mainit sa gihapon ang mga bulan sang Hulyo tubtob Setyembre. Well, kung diri sa atin sir sa Western Visayas sir, ang ini nga El Nino sir ang mapa-enhance niya ang atin nga kung magsugod na ang atin nga habagat sir kag magsugod naman ang El Nino, so magpa-enhance niya ang atin nga habagat nga magadala kung sa din magadala sa mga pag-ulan-ulan diri sa atin sa Western Visayas sir. Ayun. So instead parts ng ating nga pungsod sir. Am I correct ma'am, instead of tamaan kainit, posibleng magresulta ini sa madamol o kung mabulubaskog pagid nga mga pag-ulan sa aton rehiyon? Well, possible sir kay mapa-enhance niya ang atin nga habagat sir, and then ang maka-experience or mabatyagan gid natin ang El Nino sir sa latter half of the year sir, sa October, November, December. Ooh.
Ayun. Madamog ka salamat, Ma'am Lenore, sa imo sining nga oras kag impormasyon. And thank you gid sa update sa sining ginabantayan karon nga trough of low pressure area kag subuman sa ginabantayan nga bagyo outside the Philippine area of responsibility. Welcome, sir. Good morning sa inyo sa lawat. There you have it, mga biyan, latest updates sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Mga biyan ha, mga posibilidad sang El Nino nga posible nga mag-enhance mga biyan sang habagat. Kag kung mag-tig-ululan, posible man nga makapabaskog sa mga ulan nga magasulod sa aton sining nga rehiyon. In fact, no, ang aton sining Department of Agriculture nagplastar na sa pila ka mga tikang mga biyan para nga mabuligan ang aton sining nga mga pangunguma sa posible epekto sang sining El Nino mga biyan sa aton sining nga mga mangunguma. Nakip na diri mga biyan ang pagpreparar sa mga bulig o kung mga assistance mga biyan. Partikular na ang paggamit sa mga binhi that can withstand mga biyan unsarang makabato sa sining mainit nga panyempo. Regardless ang kainiton, ang ini nga mga binhi kung itanom sa aton nga mga mangunguma, sarang gihapon nga makapatubas sa mataas nga produksyon. Alas 9:21 sa aga. Public service announcement kita anay mga biyan, ginapanugyan ang igtalupangod sa mga ginikanan kag mga kaparintihan sang bata nga lalaki nga ginhatagan sang pangalan nga Jude Kevin Marfield Romea sang mga nagsapupo sa iya. Sa Hulyo 2014, mga banda alas 4:15 sang hapon sa Dalan Quezon sa city proper Iloilo City, si Jude Kevin Marfield Romea ang ginpahayag nga bag-ong bunag sang siya ang ginsalig sang iya sining Iloy nga nagpakilala nga si Melanie Suelo Marfield sa mag-asawa nga Sanday Rene Malwenda Romea kag Melissa Palmares Romea. Sa karon mabiyan ang nasabit nga bata ang pulo ka tuig na ang edad. Kung sino man ang nakakilala kay Melanie Suelo Marfield o kung sa mga kaparintihan sang sining nga bata, mahimo nga magpakig-angot o kung magbisita sa City Social Welfare and Development Office malapit sa inyo sining nga lugar. Mahimo man nga magtawag sa telepono via numero 033-335-0689. Again, 033-335-0689. Kag pangitaon si Mr. Rodel Sumadik, Social Welfare Officer 2 sa City Social Welfare and Development Office sa Iloilo City Hall, MH Deplar Street, Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Again, sa mga posibleng ginikanan kag subong man kaparentihan ni Jude Kevin Marfield Romea o sa mga nakakilala kay Melanie Suelo Marfield. Magpakig-angot sa opisina sang CSWDO. Magtawag sa number 033-335-0689. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:24 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, dugang mga balita lokal kag balita nasyonal ang aton nga istoryahan pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 na sa aga sa gihapon, nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Sa aton sining nga mga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Nagabot na mga biyan si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Manila, kung sa diin ginahiwat ang pagparagtag sa bulig sa mga pamilyang apektado sang sunog sa Parola Compound. Ang presidente ang personal nga nag-check sa sitwasyon kag nagpangamusta sa kahimtangan sa mga pamilya nga apektado sang nasambit iya nga sunog. Samtang siban pa nga update. Isa pagid ka bangkay mga biyan sa nga naipit halin sa natiphag building sa Angeles City, Pampanga ang na-recover sa mga agas ang Bureau of Fire Protection. Bangod sini mga biyan nagsaka na sa 3 ang numero sa kumpirmado nga casualty sa nasambit iyang insidente. Nabiluan kahapon nga adlaw sa nga ginabalita ang pagkatipag sa nga nasambit iyang building sa Angeles City, Pampanga, kung sa diin pila ka mga trabahador sa nasambit iyang edibisyo ang ginapatihan nga yara sa idalom sa nga natipag iyang building. Gilayon nga nagkasa sang rescue operation ang aton sining nga mga men in uniform, particularly ang aton sining Bureau of Fire Protection, kagiban pa nga rescue group para mga matabangan ang mga kauturan naton nga na-trap sa nasambit iyang building. Samtang update sa National Grid Corporation of the Philippines. Balita Nasyonal.
Liwat nga ginpasaka ang yellow alert status sa Visayas Grid subong nga adlaw. Ini sunod sa National Grid Corporation of the Philippines. Kasunod sang manipis nga supply sang kurente. Bangod man sang pagtimbuok sang 12 ka planta. Sa piyak nga may 13 ka planta ang nagagana sa grid. Derated kung kulang sa gihapon ang supply nga mahatag sini. Alin sa aton sini nga makulturan, especially sa mga area nga ka-experience sa nga masami pag-brown out mga biyanda. Sa tion sa nga pagpataas sa yellow alert, ay preparar na naman ang inyo sining mga appliances kung daw nagsugod na ang patay sindi sa inyo sining lugar. Kaksaan ay ang mga nakasaksak nga refrigerator, aircon. Kaya base magparihos bala sa nagligad nga biyernes mo daw makalimagid ka beses nga nakapatay sindi. Ang Eleco Uno, kagiban pa nga mga electric provider or power distributor sa aton sining nga rehiyon. Pero again mga biyan, we would like to emphasize nga ang problema mismo ara sa grid due to the limited supply nga nagasulod karon sa piyak sang mataas nga demand sa mga konsumidor. Balang taman nga sa subong mga paniempo mga biyan, halos tanan nagpagana sa ila sining nga mga air condition unit, refrigerator. Kay hindi basta-basta ang kainiton o kung kapaang ilabi na halin alas 10 sa aga tubtob alas 3 sa hapon. Samtang sa iban pagid nga balita, nagdangat sa 1559 ka mga manunudlo kag school heads sa Bugos nga Caraga Region ang opisyal nga na-promote sa ila sini nga mga katungdanan. Ini sa dalom sang Expanded Career Progression kon ECP system nga inisyatiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Formal nga gidhiwat ang mass oath-taking sa mga promote nga mga manunudlo kahapon sa Agusan Valley Convention Center sa Agusan del Sur kung sa diin ginkilala ang ilang mga dedikasyon kag malawig nga tion sa pagserbisyo sa publiko. Sa iban pagigabalita, inatag sang Korte Suprema nga wala pa sang desisyon sa primary petition sa kasong nakulimiran ni Ana Presidente Rodrigo Roa Duterte kag Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Supreme Court, ang ilagin pagwa nga dokumento kung ang ilang igapagwa nga dokumento sa mga adlaw ang may kangtanan sa ginaparugyan nga temporary restraining order o kung status quo ante order patok sa pila ka opisyal sa gobyerno kada una nga ginbasura sa tong nagligad nga simana. Inmabutyag sang Supreme Court nga wala sa konteksto mga biyan ang pila kapayag ni Senior Associate Justice Marivic M.B.F. Lunen nga angot mga biyan sa nangin pagsilapol sa Integrated Bar of the Philippines kag Mindanao State University sa Marawi sa nagligad nga Mayo 23. Atag sang Korte Suprema nangin mayor nga topiko sa nasambit nga pagsinapol ang Sharia kag responsibilidad sang mga abogado. Samtang ginpagawas ang isa ka research o survey ang resulta sa ila sining pagpadalawsaw.
Sa giniwat nga research survey sang Okta Survey, 3 sa kada Pilipino ang nagpabutyag handa sila nga suportahan ang gobyerno sa pagpakigbato sang teritoryo sang pungsod lakip na ang West Philippine Sea. Sandig sa pinakulihing nga tugon ng masa survey nga nagagwa nga 76% sang respondents ang handa nga magpakigbato sang teritoryo sang pungsod. 7 ang hindi gusto, samtang 17 naman ang undecided. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang suporta sa Mimaropa nga nagdangat sa 93%, samtang pinakamarubo sa Central Visayas nga may 45%. Nagdangat naman sa 83% ang agreement rate sa Metro Manila. Nagagwa man sa survey nga ang Davao Region ang may pinakamataas nga disagreement rate nga 34%. Sunod sa Okta. Sa tiyak nga klaro ang malapnagon nga suporta sa publiko sa talakayan sa soberanya, may pinakasektor sa rehiyon na mas marubo ang commitment kaangay sang Davao Region, Central Visayas, pati na sa mga yara sa mga tigulang na nga mga edad kag Class E respondent nga nagapatimaan nga nagapakinahanglan ang mga ini sang mas tutok nga information kag policy engagement. Ang survey mga biyan ang ginkomisyon sang Armed Forces of the Philippines ug AFP nga gidiwat sa nagligad nga Marso 19 tubto 25 pinaagi sa face-to-face interview sa 1,200 ka mga respondent. Samtang sa iban pang balita, gindayaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. o ni Sec Gibo ang panguluhan sa Negros Occidental Provincial Government kagang Visayas Command sang Armed Forces of the Philippines bangod sa ilang mabaskog nga relasyon kag pagbiniligay para sa katawhayan. Ini ang ginpalabot ni Defense Chief sa iya pagbisita sa probinsya kasunod sa mga nagluntay nga engkwentro sa tunga sang militar kag sa mga teroristang komunista sa nasambit iya nga lugar. Partikular nga gindayaw ni Defense Chief ang epektibo nga localized peace talk sa mga rebelde nga nagresulta naman sa pagsuko o kon pag-surrender sa ginatos ka mga kadre kag subong nagbalik na sa sabak sang gobyerno. Ginpasalig naman ni Teodoro ang bugos ka suporta sa national government sa rehabilitasyon sa mga napektuhan sang pag-alboroto sang Bulkan Kalaon. Ginpanginwala man sang Defense Chief ang ginpahayag irregularidad sa nagtabo nga military operation sa Tuboso kag Kawayan. Ginkamatay sang matag-as nga mga opisyal sa ginapatihan terorista komunista kagin panindugan sini nga hitimo kag samto salay ang ila nangin operasyon. Kag sa katapusan naton nga balita nasyonal. Hilway na o kung safe ang 14 ka Pilipino nga seafarer matapos nga nagbungguan ay ang isa ka container ship kag isa ka oil tanker sa Odibone River sa Nigeria sa dung nagligad nga Mayo 20. Suno sa pahayag sa Department of Migrant Workers, wala sang may na-injure sa 14 nga Pinoy crew members nga sakay sang MV Mark sa Valparaiso, isa ka container ship nga may ginacarry nga Singapore flag. Nagbunggo ini mga bayan sa oil tanker nga Lady Martina. So sa pahayag sang DMW sa ila sining official Facebook page,
Galing nga naghiwat sang emergency response procedure ang Nigerian Maritime Administration and Safety Agency sa pagbiligay sa mga lokal nga piloto kay iban pa nga otoridad sa pantalan para nga masigurong hilway ang mga tripulante. Panugyan sang DMW bangod sini ang ikaduha ng aksidente sa karagatan sa sulod lamang isang duwa ka daw. Magpapagawa sang hugot nga panumdom ang DMW sa mga maritime stakeholder. Kinatagan punto sa ahensya na dapat siguraduhon ang safety kaag proteksyon sa mga barko nga may sakay ng mga marinong Pilipino. Padayon naman nga ginabantayan sang DMW ang kahimtangan kag sitwasyon sa mga Pinoy seafarers sa tanan nga rota sang barko sa bugos nga kalibutan pinaagi sa real-time monitoring system. Alas 9:41 na sa aga sa aton nga pagparumbalik dugang nga mga balita lokal gika naman sa nunay-tuway nga ahensya sang gobyerno kag sang lokal nga panguluhan diri sa Western Visayas kag Negros Occidental ang aton nga patmaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang suwit-sit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-munghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sandali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation.
Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the Flora clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 sa aga. Sige po nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Sa aton sini nga mga kauturan sa probinsya sa Gimaras, congratulations gida sa inyo sini madilag-on nga paghiwat sa Manggahan Festival. O sa piyak sang mainit nga panyempo. Init man nga ginadugukan sang aton sining nga mga kulturan coming from the different provinces and places sa bugos nga Pilipinas mga biyan ang celebration sa Manggahan Festival sang probinsya sang Guimaras. Gip sa mga nagupod sa sinadya sang Guimaras noon si Senator Risa Hontiveros. Na mainit man nga ginabi-abi nanday Governor Lucel Nava kag Congressman J.C. Raman Nava. Suno sa senadora nalipay gid siya nga makabisita kag mag-upod sa selebrasyon sang mga Guimaras noon. Samtang sa piyak sang pag-ulan, wala na punggan ang pag-perform sa mga tribo nga nagpasakop sa 2026 Manggahan Festival Cultural Competition. Sa ng ilang mga presentasyon na nakasentro sa pinagmatamis nga paho na ginapabugal sa probinsya. Magluwas sa matamis nga paho, nakatutok man ang ilang performances sa bugalang kultura, tradisyon, kasaysayan kag adlaw-adlaw nga pagpangubuhi sa mga Guimaras noon nga ginpakita paagi sa madawagon nga costume, props kag ila sini nga performance. Ginpakita man sang kada tribo ang ila talento kag disiplina sa synchronized performances nga nag-angkon sang mabaskog nga palakpak halin sa mga tumalanaw. Samtang sa iban pagid nga balita gikan sa Department of Trade and Industry. Magahiwat mabiyan sang duha ka adlaw nga diskwento caravan ang Department of Trade and Industry Iloilo kaupod ang lokal nga panguluhan sang Lambunaw. Ang ining aktibidad ang hiwaton sa Lambunaw Town Plaza halin Mayo 26 tubtob 27 buwas nga adlaw tubtob sa adlaw sang Miyerkules. Sa sulod sang duha ka adlaw mahimo nga makabakal ang publiko sa nagrelay nga produkto nga may diskwento, bundles kag may pa-freebies pa. Manginbukas ang caravan halin alas 8 sa aga, tubtob alas 4:30 sa hapon. Samtang sa mga kultura naton diri sa syudad kag sumuman sa probinsya sang Guimaras. Nagkapadayong pakaroon mga biyad ang balik eskwela diskwento caravan sa nanaytuhay nga mga participating stores sa bugos nga syudad sang Iloilo kag sumuman sa probinsya sang Guimaras. Gali sa mga kultura naton nga nagapangita pa sa school supplies ang ila sini nga mga kabataan. Kung sa mga estudyante nga nagapamalaklong karon sa ila sini nga mga school supplies, magbisita sa mga
lokal nga mga balaligyan sa aton sining syudad. O check kung nag-upload sila sa mga in-store diskwento caravan. Mas manami ni magpamakal sa mga diskwento caravan outlet. Iti from the name itself, discounted mga biyara mga produkto. May mga ginabaligya in bundles, may ara sa may mga pa-freebies, may regular discounts, kag madamo pa sa mga promo para maganyat ang aton sini nga mga bumalakal nga mag-avail sa ila sini nga mga produkto. Samtang sa katapusan nga balita, nagbaton sang bamboo weaving kits ang pamilya sang 32 ka anay rebelde sa Negros Occidental. Ang turnover ang ginpangunahan mismo ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Antes ang pag-turnover sang kits, ang mga beneficiaryo nagpedalom sa skills training sa provincial government katuwang ang Association of Negros Producers Incorporated, ang Philippine Army, kag ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ang ining inisyatibo ang ginpunuhan si dalom sang 2025 Gender and Development Program sa Provincial Planning and Development Office. Katuyuan sini nga matagan sang tayuyon nga alternatibo nga palangbian ang mga beneficiaryo nga naghalin sa mga anay conflict-affected rural area sa probinsya. Alas 9:51 sa aga. Kagamuyad to mabalita na tipon sang Radyo Pilipinas News Team. Para sa Radyo Pilipinas News or para sa balita, issue kag iban pa sa mga adlaw sang Lunes, Mayo 25, 2026. Sa ngalalagi lamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio kag Mr. Rochelle Jones Hotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.